Naintindihan nyo, mga kapatid, dapat alam ng kapatiran ang istorya ng kanyang pananampalataya. Mahalaga na naiintindihan natin ang umpisa ng ating pananampalataya. Paano tayo nakonekta dun sa nag-umpisang katotohanan? Kasi maraming mga tao ngayon konektado sa mga kasinungalingan. At isang karangalan natin, kung kayo man ay Amerikano, kung kayo man ay Aprikano, karangalan nyo, makonekta kayo sa Pilipino. Bakit? Sa Pilipinas kasi natupad yung hula ng pagliligtas na mag-uumpisa ang pagliligtas sa silangan sa mga huling araw. Amen. Naintindihan nyo, mga kapatid? Kaya ang ating tanong, kapatid na Luz, ano? Ang tanong po natin, bakit maituturing na karangalan ng bawat Pilipino at ng lahat ng lahing mauugnay sa kanila ang pagkatawag ng Diyos? Tinawag ng Diyos ang kanyang bayan sa silangan. Tinawag niya rin yung kanyang bayan sa kanluran. Ngayon, bakit maituturing na karangalan ng Pilipino yon? At hindi naman sinosolo At ng lahat ng lahing mauugnay sa mga Pilipinong ito. Hindi naman sinosolo Hindi pa kasi tapos yung paksa Tumututol na itong intrimitido Bakit maituturing natin na karangalan ng bawat Pilipino at ng lahat ng lahi na mauugnay sa kanila ang pagkatawag ng Diyos? Bakit? Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan, 3:3 at 18. Mapalad ang tao na So yan isa lang. Di ba umpisa isa lang, kapatid na Luz? Opo, singular po Mapalad ang tao, isa lang po, na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mananatili ba siyang isa na mapalad? Isa lang siya? Sa 18. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. So may makakaugnay siya. Diba? Ganon, kapatid na Luz? Tama po. Nag-umpisa sa isang nakakaunawa, nakakasumpong ng katwiran, nagtatamo ng kaunawaan. Maitatanggi nyo ba ang Pilipino ang kinatuparan yan? Nag-uumpisa sa isang tao. At yung isang tao, ang pagkaunawa, mangyayari doon sa pagliligtas ng Diyos na mag-uumpisa sa silanganan. Pilipino nga yun Di ba, kapatid na Luz? Pilipino yun Opo. Hindi naman Amerikano yun At yung naunawa ng Pilipino, hindi naunawa ng Amerikano. Amen. Yung naunawa ng Pilipino, hindi naunawa ng Australiano. Yung naunawa ng Pilipino, hindi naunawa ng Aprikano. Kasi hindi naman doon lang itinakda ng Diyos na lugar Ang itinakda ng Diyos na lugar, ang pagliligtas niya, mag-uumpisa sa silangan. Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Tapos, at sa lupaing kalunuran. Di mauuna ang order of priority ng Diyos, mag-uumpisa sa silanganan. Tama ba yun, si Luz? Tama po. Tutol ba kayo, mga kanluranin? Ba kayo, mga nasa kanluran, na mag-uumpisa sa silanganan? Tutol ba kayo? Pag tutol kayo, ayaw nyo ng Biblia. Pero pag gusto nyo ng Biblia, ipagmamalaki mo ngayon. Kahit Boliviano ka, ang pananampalataya ko galing sa Pilipinas. Kasi may hula na dun mag-uumpisa ang katotohanan sa ating panahon. So, kung Brasilero ka,
ikararangal mo. Ang mga ngaral ko, Pilipino. Bakit? Kasi nag-umpisa ang gawain ng Diyos doon sa silangan, sa Pilipinas. Ikakahiya mo ba yun, kapatid? Utos ng Diyos, huwag mong ikakahiya yung nangaral sa iyo ng katotohanan. Huwag mong ikakahiya yon. Yung nangaral ng katotohanan sa iyo, kung kanino mo naintindihan ng katotohanan, huwag mong ikahiya yon. Patotohanan mo yon. Basahin natin sa isang talata ng Timoteo. 1:8, ikalawang Timoteo. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi... Kita mo, sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo sa Panginoon. Ni ako, pati ako, patutuhanan mo ako. Naintindihan mo yan, Brad Bruno? Papa, naintindihan ko po. Ano kung naintindihan mo? Dapat kami mga Brasiliano, matuwa namin na sasabihin na ang mga ngaral natin galing sa Pilipinas kasi may hula naman na sinasabi na mula sa sisikatan ng araw, nagmumula yung katotohanan. Yan dapat matuwa natin. Itong Timoteo, naintindihan mo? Sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya. Hindi lang si Kristo ang patotohanan mo sa tao at hindi mo ikahiya, pati yung leader mo na nagturo sa iyo ng totoo, huwag mo ring ikakahiya. Amen. How do you say that in Tagalog? Hindi lang dapat natin nahihiya, ikahiya, ang pagpapatotoo ng ating Panginoon, kundi rin ang ating mga ngaral. Ibig sabihin kasama din yung nagtuturo yung salita ng Diyos. Hindi dapat kaya, di ba? Opo. So ano sasabihin mo pag nasa Brazil ka? Pag nasa Brazil ako, sasabihin ko sa Português, estou feliz por ter irmão Eli, que é das Filipinas, de onde veio a verdade. Salamat sa Diyos. At utos yun ang bagong tipan. Ikalawang Timoteo 3:14. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Alam mo ba kung kanino mo natutuhan, Hermano Bruno? Opo, kay Brad Eli, saka kay Brad Daniel po. I hope you understand that, brothers and sisters. Hindi nanggaling ang pananampalatayang ito sa Amerika. Kahit matatalino ang Amerikano pagdating sa Biblia, walang unawa. Bakit? Sila nagtuturo, may nauna pa raw kay Adan na mga tao eh. Yung pre-Adamic race eh. Malaking kagaguhan yung tinuro ng mga Amerikano na yun eh. Yung paniniwala ng Amerikano na kailangan daw ang pangalan ni Jehovah. Amerikano rin na may kagagawan yan eh. Yung kademonyo, ang kasinungalingan na yan, ang pangalan daw ng Diyos Jehovah. Hindi ba Amerikano pinanggalingan yung kagaguhan na yan? Yung pananiwala na kailangan mangingili ng Sabado at hindi pwedeng sumamba paglinggo. Hindi ba Amerikana rin ang pinanggalingan yan? Si Ellen G. White? Puro kasinungalingan yan ang galing sa Amerika eh. Ngayon, yung nanggaling sa Pilipinas, ikumpara nyo, may pastor bang Amerikanong kayang tindigan yung kanyang tinuturo? Pala, paminsan-minsan magpakita ka ng authority rito sa mga tao rito sa kabilang panig ng mundo eh. Bakala nila pagka akala nyo ba ay nako, patawarin kayo. Yung natutunan nyo rito, hindi nyo natutunan sa Amerikano, hindi nyo natutunan sa Brasilero, hindi nyo natutunan sa Afrikano, hindi nyo natutunan sa Britain, hindi nyo natutunan sa pinakamatataas na lahi, sa mga Aliman. Natutunan ninyo
sa walang kwentang Pilipino ang katotohanang ikaliligtas ninyo, mga kapatid. Sino ba nagpakita sa inyo na ang tunay na iglesia sa Biblia? Sino nagpakita sa inyo? Taga Bolivia? Nunca. Kaya, karangalan ng Pilipino yon. At karangalan mo rin dapat kung Brasilero ka na sabihin mo, salamat sa Diyos, ang mga ngaral ko galing sa silangan kasi yun ang direksyon na sinasabi ng hula. Para sa akin, isang karangalan ko na nabuhay ako, ipinanganak ako sa isang bansa na nasa silangan, mga pulo ng dagat. Kasi yun ang hula eh. Siguro baka hindi ako ganito kung ipinanganak ako sa India. Baka kasama ako nung sumasamba sa mga daga. Kakahiya. Pero ikinararangal ko, ipinanganak ako sa silangan, sa mga pulo ng dagat. Dahil yon ang sinasabi ng direksyon ng hula. Karangalan ko ang maging Pilipino at karangalan nyo rin, mga kapatid, ang iglesia o relihiyong tinanggap nyo, nag-umpisa sa silangan sapagkat yun ang direksyon ng hula. Amen? Amen. Ngayon, ang ating tanong, mga kapatid, bakit maituturing na tunay na karangalan ang pagkatawag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kristo? Alam mo, Sis Luz, isang regalo ng Diyos sa pasalamat na ito. Makinig kayo lahat, mga manggagawa, mga MIC, mga TP, mga kung ano-ano pang KNP, pati katulong ni Popoy, makinig kayo. Basahin mo nga ang 1.9 ng unang Korinto, Sis Luz. 1.9. Mapanampalatayahin, mapaniwalain, na sa pamamagitan niya ay Ulitin mo. Doon sa walang ganyan. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Sino ang tumatawag? Ang Diyos po. Ayun. Tama yun, Ang Diyos ang tumatawag. Tama ba? Tama po. Pero paano tayo tinatawag ng Diyos? Sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, Brad Eli, ayon doon sa naturo nyo sa amin. Sa pamamagitan ni Kristo. Ayon po, opo. Sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ni Kristo, tinatawag tayo ng Diyos. Sino tumatawag sa atin? Ang Diyos po. Ang Diyos nga pero sa pamamagitan ni Kristo. Sino ang tumatawag sa atin? Hindi ba si Kristo? Kristo po. Nung tinawag yung 12 apostol, sino tumawag? Si Kristo po. Hali kayo. Gagawin ko kayo mamamalakayan ng tao. Isa-isa ang tinawag ni Kristo. Sino tumawag? Si Kristo po. Pero sa tamang malalim na kahulugan, ang Diyos ang tumawag, pero sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Pero ang aktual na tumatawag si Kristo, tama ba? Opo. Basahin mo ang 11:49 ng Lucas. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Sino ang tumawag ng mga propeta at mga apostol? Si Kristo po. Ayun. Siya nagsugo, siya ang tumawag. Tama ba? Tama po.
Sino ba yung Kristo na nagsugo sa mga propeta at mga apostol at tumawag sa kanila? Sino yon? Di ba yun ang karunungan ng Diyos? Opo. Maliwanag, ano? Ang nagsusugo, ang tumatawag sa propeta, sa mga apostol, ay ang karunungan ng Diyos na si Kristo. Ang tumawag sa miyembro, si Kristo rin. No? Opo. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang Diyos ay mapanampalatayahin na sa pamamagitan niya, ni Kristo, tinawag kayo para ipakisama sa kanyang anak na si Jesucristong Panginoon natin. Yung niya, tumutukoy kay Kristo o tumutukoy sa karunungan ng Diyos. Nakasunod ka ba, Brad Danny? Opo, kapatid na Eli. Ngayon lang po namin napansin ito. Ang tumatawag ang Kristo, ang nagsusugo ang Kristo ng apostol at propeta na siyang karunungan ng Diyos. Amen po. Bakit natin maituturing na karangalan natin na tinawag tayo ni Kristo o ng karunungan ng Diyos? Basahin mo ang 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinaka-pangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Tuloy. Iyong ibunyi siya at kanyang itataas ka. Kanyang dadalhin ka sa karangalan pagka iyong niyakap siya. Di ba ang tawag ng karunungan ay karangalan mo agad, Sis Luz? Opo. Karunungan ang pinakapangulong bagay. Si Kristo yun eh. Saka iba-ibabawan ng lahat ng pamunuan, ng kapangyarihan at pagkasakop na kay Kristo yon. Kaya yung karunungan na siya ring Kristo, ang pinakapangulong bagay. Kaya kunin mo ang karunungan, sa lahat mong kukunin, kunin mo ang unawa. Iyong ibunyi siya, kanyang itataas ka. O di ba ang nagtataas yung tawag ng karunungan, Sis Lu? Amen po. Iyong ibunyi ka siya at itataas ka niya. Tapos, dadalhin ka sa karangalan pagka iyong niyakap siya. Amen? Amen. O karangalan ba yung tinawag ka ng karunungang Kristo? Karangalan po. Anong klaseng karangalan yung tinawag ka ng karunungang Kristo? Anong klaseng karangalan yon? Hindi yun kagaya nung karangalan ng tao, na ang lahat ng tao, lahat ng laman, parang damo. Ang kanyang karangalan, parang bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta, ang bulaklak ay natutuyo. Nawawala ang lahat ng karangalan ng tao eh. Pero alam mo, pagka tinawag ka ng karunungang Kristo, meron kang karangalang hindi kagaya ng bulaklak ng damo. Kasi yung karunungan, hindi natutuyo yun. Hindi nalalanta yun. Idadalhin ka niya sa isang karangalang eternal. Kaya alam nyo mga kapatid, ang mga ngaral, mararamdaman nyo naman kung tinawag ng karunungang Kristo eh. Alam nyo kung paano? 21:13 ng Lucas. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Hindi ba karangalan nyo meron kang bibigat karunungan, walang makasalangsang? Lahat ng kaaway mo hindi kayang salangsangin? Mismo sa oras ng diskusyon kung minsan ayoko na sumagot Hindi mo nahalata nung nakadiskusyon ko yung Espanyol, yung taga-Mexico, nakadiskusyon ko rito sa Brazil. Si Abraham ang ama ng pananampalataya. Iniwasan ko sagutin, naalala ko yung sabi ni Kristo. Huwag niyo ibibigay ang inyong perlas at ang bagay na banal sa mga aso at saka sa mga baboy. Tiyak na tiyak kung aso itong gagong ito Alam mo kung bakit? Ang aral mali
apostol ba naman daw yung kanyang puno at siya raw ay sinugo ng isang berdadero apostol. Tapos si Abraham daw ama ng pananampalataya. Mali na agad eh. Si Abraham hindi ama ng pananampalataya kundi ama ng mga nagsisisampalataya. Hindi father of faith but father of the faithful. Salamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ito na naunawa natin, nagliliwanag sa ating mga kaisipan. Huwag nyo namang ikahiya na ang inyong mga ngaral ay nanggaling sa Pilipinas. Huwag nyo ikahiya yun, mga kapatid. Huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni ako man na bilanggo niya, sabi ni Apostol Pablo. Manatili ka sa iyong bagay na pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, biyamang nalalaman mo kung kanino mo natutuhan. Nalalaman mo ba, kapatid na Bruno? Opo. Nalalaman ko po. Si Brother Kahit saan Eddie ka po. makarating, ano sasabihin mo? Graças a Deus por eu ter pregador que é vindo das Filipinas. Graças a Deus. Are you not ashamed to say that you are being led by a Filipino preacher? Hindi naman po, kasi walang ibang ganyan sa buong mundo. Say it in Portuguese. Eu não me envergonho de ter um pregador como o irmão Eddie, porque em qualquer lugar que procurarmos, em todo o mundo, não encontraremos um pregador que é igual ao irmão Eddie Soriano. Graças a Deus por isso. It is not our intention to exalt ourselves. May the honor and glory and praises be unto God the Father of our Lord Jesus Christ, unto Amen. Christ, and unto the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Amen. Sa Diyos nawa ang lahat ng kapurihan, mataas siya magpakailanman, at Amen. kapurihan natin ang mababa naman tayo Amen. sa harap ng makapangyarihang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Amen. Tayo ay nananatili na mga aliping walang kabuluhan. Kaya lang tayo ganito ay inarapat ng Diyos sa kanyang awang kasangkapanin tayo. Wala tayong dapat na ipagmalaki, mga kapatid. Hindi natin itinataas ang ating sarili sa paksang ito. Tayo nananatili, gaya ng sinabi ng Panginoong Jesus, kung magawa ninyo ang mga bagay na sa inyo iniutos, inyong sabihin pa, mga aliping walang kabuluhan kami, mga alipin tayong walang kabuluhan. Wala kaming kabuluhan. Ang lahat ng karangalan ay sumaating Diyos, magpakailan-kailanman. Amen. Amen.